Mayor Vico Soto posibleng makulong. Julius Babaw at Corina Sanchez dininay ang aligasyon. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa controversial na nangyari ngayon sa pinakamahusay na punong lungsod sa bansa. Grabe pasabog talaga ang pinost ni Mayor Vico Soto about the alleged 10 million fees for the interviewed of Spouse Diskaya na very controversial sa ngayon because of the flood control project na inexpose ng Pangulong Bongbong Marcos kung saan dalawa sa 15 kumpanya nito or contractors na inexpose ng Pangulo ay pag-aari ng mga ito. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, humiling ako na pakisubscribe po ang aking YouTube channel, like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you din po sa lahat ng mga OFW na patuloy na sumusubaybay, patuloy na tumatangkilik ng munti po nating channel. Again, thank you so much at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, sumagot na nga po ang mga tila sapagkat wala naman pong binanggit si Mayor Vico Soto sa kanyang pinost sa social media na pangalan about sa tumanggap ng bayad na alleged 10 million for an interview sa mag-asawang Diskaya. Pero sa post po ni Mayor Vico Soto ay may larawan ng dalawang kilalang mamamahayag na sina Julius Babaw at Miss Corina Sanchez. Anyway, pinabulaanan nga po ng kampo ng dalawa na walang involved na 10 million ang interview ng mga ito sa mag-asawang tila sangkot sa katiwalian sa flood control project. Ayon sa pahayag ni Julius Babaw, walang katotohanang may 10 million na involved for this interview. Ang layunin ng vlog ay ma-inspire ang mga taong posibleng maging matagumpay kung magsisipag lang at didiskarte sa buhay. Sana all dumidiskarte sa buhay. Sa bagay, diskarte nga naman through DPWH para yumaman. Ayon naman kay Corina Sanchez, there is no such thing as a 10 million placement for an interview. This is simply not true. Malicious insinuation posted in Facebook in which publicly besmirches the reputation of our shows or Miss Sanchez clearly constitutes cyber libel. So parang may insinuation din ang kampo ni Miss Corina Sanchez na magsampa ng kaso against sa pinost po ni Mayor Vico Soto. So well, just to be fair din, sa kampo po ng dalawa ay parang mapanira din talaga ang post ng butihing mayor. Kasi kahit walang binanggit na pangalan si Mayor Vico Soto, ay alam naman po natin kung sino ang tinutukoy nito. Pero maganda nito mga parokya magpaliwanag din si Mayor Vico about sa pinost niya kasi siya lang ang bukod tanging nakakaalam. And yet, pwedeng mali din ang interpretation nating mga readers sa post niya. Anyway, sabi ni Julius Babaw ay pagpapakita daw di umano yun para ma-inspire ang mga tao. Yung nasabing interview daw mga parokya ay para ma-inspire daw ang mga tao. Yung tipong from rag to riches. Dahil nga po mga kaparokya ay mula daw sa mahirap ay yumaman ang mga Diskaya. Pero parang may mali din dito sa tingin ko si Julius Babaw and even Miss Corina Sanchez dahil hindi muna sila nag-research kung sino at ano yung i-interviewin nila. Kahit pa kinontak sila for an interview ay dapat nag-research muna sila. Di ba bilang journalist dapat nag-research or nagre-research muna sila, lalo pat very controversial ang ini-interview nila kahit hindi pa pumuputok ang maanumalyang flood control project. Viral naman siguro ang paninita ni Mayor Vico Soto sa kumpanya ng mga Diskaya na nagpagawa ng building ng walang permit at isa pa yung about sa tax na hindi pagbabayad ng maayos. Sana they do a research muna. Kung may mali ba itong ginagawa dahil inspirational ika nga ang content nito for Diskaya. And as I checked mga kaparokya, ang interview po ni Julius Babaw sa mag-asawa, that was 11 months ago. At kay Corina Sanchez naman po mga parokya ay November 2024 at January 2025. So meaning mga parokya ay election period pa pala yung kay Corina if I'm not mistaken. Kasi ang pag-file po ng candidacy ay October. So para sa akin kahit hindi pa campaign period ay counted na po yan as election period. So may intent talaga
ang interview ni Corina Sanchez sa mga diskaya. Kung makikita natin mga kaparokya nung time na sinita ni Mayor Vico Sotto ang kumpanya ng mga diskaya ay 1 year ago. So meaning mga kaparokya, from January to July 2024 pa ang paninita ni Mayor Vico Sotto. So dapat maging aware yung dalawa dahil mga journalist sila. Dapat alam din nila yan. So dapat inisip muna ni Sir Julius Babaw or nag-research muna ito about sa mga diskaya. Anyways, inspirational ba ang pagpapagawa ng walang building permit at hindi pagbabayad ng tamang buwis? I don't think so mga kaparokya. Sana they do a research first, lalo pat mga kilalang journalist ang mga ito. Kumbaga, malaki ang maitutulong ng mga ito para manalo ang mga diskaya dahil kilalang maayos, disente, at may kredibilidad ang mga ito. Kaya nga sinabi ni Mayor Vico Sotto, kung hindi lang siya malakas noong election at kung iba lang ang nakalaban ng mga ito ay baka iba ang nangyari. Kaya totoo naman sinabi ng butihing mayor na kung iba ang nakalaban nila at mga kilalang journalist na may credibility ang nag-interview sa mga diskaya, malamang iba ang naging history sa Pasig. O sige, naniniwala na tayo na walang 10 million involved kasi baka more than 10 million pa siguro ata ang naibigay. Kumbaga kulang ang binanggit ni Mayor Vico Sotto na rough estimated nito. Pero joke lang po yun mga kaparokya. Anyways, ang hirap sa puso ko mga kaparokya na paniwalaing walang money involved. Kasi all of a sudden, i-interviewin mo ang isang diskaya na hindi naman po kilala. Hindi naman po talaga kilala ang mga yan. Nakilala lang yan dahil tatakbo or kakalabanin sa eleksyon si Mayor Vico Sotto. Kumbaga, halatado naman for promotional ang interview. Ano yun, kinontak lang nung wala lang? Kalokohan yun mga kaparokya. Sana ngayon interview nila ang mag-asawa lalo na very controversial ang mga ito. Kayo mga parokya, tingin nyo tutuluyan ni Corina Sanchez si Mayor Vico Sotto na sampahan ng kaso? Sa pagkakalam ko ay slander at cyber libel ang pwedeng ikaso kay Mayor Vico Sotto. Pero ako naniniwala ako na may basihan si Mayor Vico Sotto sa allegation niyang ito dahil hindi siya magsasalita or hindi siya maglalabas ng gantong aligasyon kung wala lang. At naniniwala din ba kayo mga parokya na walang tinatanggap or hindi tumatanggap ng bayad ang mga kilalang journalist? Dapat pag mainstream journalist, patas sa pamamahayag. So hashtag Mayor Vico Sotto, hashtag protect Mayor Vico Sotto. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.